sa akin. Ampun ka lang naman ni tita. Ako ang kadugo. Oo, ampun nga lang ako. Pero ako naman ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Hindi tulad mo. Kadugo ka nga, pero anong klase? Kadugong perwisyo. Nagbibigay ng problema, lalo na kay inay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Makakaya pa bang harapin ng tao ang buhay kung pakiramdam niya siya'y nag-iisa na lamang? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Tessa sa ating tunang sa kanyang panahon. Ate, bakit niyo naman ako iniwan? Paano na ako ngayon? Sana isinama niyo na lang ako nung umalis kayo dito sa bahay. Para magkakasama na lang tayo namatay. Tessa. Dinalang kita ng sopas sa tinapay, pamangkin. Eto, kumain ka. Ayoko pong kumain. Tito Ophelia. Pero kahapon ka pa hindi kumakain. Baka kumapano ka na niyan. Mabuti nga po magkasakit ako. Para mawala na rin ako. Dahil mag-isa na naman ako eh. Huwag mong isipin yan. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Ako rin. Dahil kapatid ko ang iyong ina. Parang hinintay lang nila na makagraduate ako ng high school. Tsaka nila ako iniwan. Sama-sama pa silang tatlo ng maaksidente. Tanggapin na lang natin na hanggang doon na lang ang buhay nila. Tessa, hindi ka nag-iisa. Narito pa ako. Kami, ng Tito Reden mo. Tito Ophelia. Nakahanda kaming tulungan ka. Nailibing na pala ang nanay, tatay at ate mo, Tessa. Oo, Jane. Pasensya na ha. Hindi kami nakarating sa libing. Okay lang yun. Di bale, tutulungan ka na lang namin ni Nico para maging masaya. Oh, tama. Para makalimutan bang masakit na nangyari sa buhay mo. Mahirap kong makalimutan yun. Hindi ko nga alam kung makakaya ko pa mabuhay. Kaya mo yan. Oo nga. Tutulungan ka namin ni Jane. Oo, tama yan. Oh, tulad ngayon, sumama ka sa amin. Mamamasyal tayo para maging masaya ka. Sabi ni Ricky, umalis ka raw kanina. Oo, Reden. Pinuntahan ko si Tessa sa bahay nila. Alam mo, malayo dito ang bahay ni Tessa. Mahirap mo siyang masabaybayan at matulungan sa kanyang kalungkutan kung mananatili siya doon. Totoo yun. Gusto ko nga sanang dito na siya patirahin sa atin. Yan talaga ang sasabihin ko sa iyo, Ophelia. Ibenta mo na lang ang bahay nila. Gamitin na lang ni Tessa yun sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Bakit nga ba hindi? Tama. Yun ang gagawin ko para makasama na natin dito ang pamangkin ko at mabawasan na ang lungkot niya. Masakit talaga nangyari kay Tessa. 3 mahal niya sa buhay ang kinuha sa kanya ng sabay-sabay. Kaya dapat
lalo nating ipadama sa kanya ang ating pagdamay at pagmamahal. At bilang asawa mo, handa kitang tulungan. Ayos talaga yung pagkakalipat mo kinahaling Ophelia, Tessa. Oo nga. O, di ba? Napalapit ka ngayon dito sa bahay namin. Tama. Kaya madalas ka na naming nakakasama sa mga gimmick, iba? Bakit sa ganitong inuman dito kina Jane? Oo nga. Ay, tsaka, masaya na ako ngayon. Sabi ko sa'yo hindi mo pagsisisihan na sumama ka sa barikada namin. Yun! At lalong hindi ka magsisisi kung sasagutin mo na. Baka lang yan, ha? Tiyo! Bola! Kung gusto mo pumunta ka agad tayo sa langit. Hindi ko kaalalanin mo na dito pa ako, ha? Uy. Sabihin mo yan, pag kayong dalawa na lang. Ako, kahit pa maging kami, Jane, hindi ako papayag. Nadalhin niya ako sa langit. Ayaw mo? Tessa, masasaya ka kapag ginawa natin yun. Gago. Kala mo siguro, lasing ako, may isahan mo ako, no? Kung mabuntis mo ako, ano na? Ha? No! Sasagutin kita. Pero, tsaka ano yung churva? Carva. May binili po akong pagkain para mapagsaluhan natin ni Itay. Tara po, kain na tayo. Parang ang saya mo ngayon, Ricky. Oo nga. Ano ba meron? Sabi po kasi ng boss namin, bibigyan daw po ako ng incentive sa anniversary ng company namin. Dahil ako raw pong napiling Employee of the Year. Oh? Tapos, sumweldo pa po ako ng malaki ngayon. Talaga? Bakit anak? Marami po akong overtime. Kaya nga po bumili ako ng masarap na pagkain para sa atin. Di kumain na kayo. Malamang gutom ka na niyan. Gusto po, sabay-sabay na po tayo Hinihintay ko pa kasi ang pinsan mo. Titirhan na lang po natin siya. Baka malipasan na naman kayo ng gutom sa kahintay sa kanya tulad ng mga nakaraang gabi. May katuwiran ng anak natin, Ophelia. Sabayan na natin ang anak natin kumain. Baka lasing na naman ang pamangkin mo pag-uwi at hindi nakakain. Pasensya na sana kayo kay Tessa, ha? Alam naman ninyo kung bakit siya nagkakaganon, di ba? Alam ko po, pero dapat maging matatag na siya. Dahil kung nakikita siya ng pamilya niya, tiyak na hindi rin nila magugustuhan ang ginagawa niyang pagsira sa buhay niya. Ophelia, nakita ko kanina si Tessa. Kasama niya si Jane. Nagiinuman sila at may kasamang mga lalaki. Ano? Nag-aalala ako para sa kanya. Baka mapahamak siya dahil sa ginagawa niya. Naku, ang batang yun talaga, oo. Mali na nga ang kanyang paglalasing. Nakikipag-inuman pa sa mga lalaki. Baka mapagsamantalahan siya ng hindi niya nalalaman. Ano pa bang dapat kong gawin sa pamangkin ko? Lagi ko naman siyang pinangangaralan. Pero parang walang bisa sa kanyang lahat ng sinasabi ko. Isama natin siya sa ating dalangin sa Diyos, Ophelia. Para mapagtagumpayan niya ang labis na pangungulila sa kanyang kapatid at mga magulang. Bakit gising ka ba? Kay Ricky. Ikaw, bakit ngayon ka lang? Halos madaling araw na. Lasing na lasing ka pa.
Wala, nagkasarapan kami ng inuman ni Jane eh. Gabi-gabi ka na lang ganyan. Pati si inay laging napupuyat dahil sa'yo. Kaya nga ako naghintay sa'yo ngayon eh. Dahil naaawa na ako sa kanya. Alam mo naman, bakit ako nagkakaganito, diba? Gusto ko makalimot ang masakit na nangyari sa buhay ko. Pero hindi yan ang solusyon sa problema mo. At ano? Ano ang solusyon? Hindi naman ibabalik ng Diyos si ate at ang mga magulang ko. Dahil wala na sila, kinuha niya na. Pero hindi dahil doon, sisirain mo na rin ang buhay mo. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Ampun ka lang naman ni na tita. Ako ang kadugo. Oo, ampun nga lang ako. Pero ako naman ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Hindi katulad mo. Kadugo ka nga pero anong klase? Kadugong perwisyo. Nagbibigay ng problema lalo na kay inay. Masakit ang nangyari sa akin. Kung nakikita ka lang ng pamilya mo ngayon, tiyak na magagalit din sila sa ginagawa mo. Dahil sinisira mo ng buhay mo. Piniperwisyo mo pa ang mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Ituwid mo ng maling ginagawa mo, Teresa. Para huwag kang mapahamak. Saan ka mo nagpunta ang pamangkin mo? Sa bake shop? Oo, Reden. Ngayon daw ang simula ng kanyang trabaho doon. Mabuti naman at naisip niya magtrabaho. Sa ganung paraan, malilibang na siya. Malalayo pa sa maling barkada at kikita pa siya. May palagay ako na natauhan si Tessa sa mga sinabi sa kanya ni Ricky. Narinig ko kasi ang pag-uusap nila nung isang madaling araw. Sana nga. Sana ito na ang maging simula ng kanyang pagbabago. Tessa, Uy, Nico, ikaw pala. buti naman nakita kita dito sa sakayan ng jeep. Ilang linggo ka na namin hindi nakakasama sa mga inuman at lakaran ah. Oo nga eh. Di mo rin sinasagot yung mga text namin na tawag. Nag-aalala tuloy ako na baka nagkasakit ka. Hindi, sorry ah. Naging busy kasi ako sa trabaho ko eh. Nagtatrabaho ka na? Oo. Natanggap ako sa isang malaking bake shop na malapit dito sa lugar natin. Ba, himala. Ayaw mo na maglakwatsa? Nico, gusto ko nang magbago. Hindi man para sa nawala akong pamilya, kundi para sa sarili ko. At kina Tita Ofelia na nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Ibig bang sabihin yan? Kalilimutan mo na rin ako. Kung ayaw mong kalimutan kita, baguhin mo na rin ang buhay mo. Dahil ang gusto kong pagkatiwalaan ng puso ko ay isang lalaking responsable. Wow! Ang ganda nitong napili mong beach, pinsan. Buti, dito mo naisipang i-celebrate ang birthday mo. Oo, gusto ko maging iba naman ang celebration ng birthday ko, Kuya Ricky. Iba nga ito. Dahil picnic at swimming ang gagawin natin. Maganda pa sa katawan nito. Totoo yun, Reden. Pasasalamat ko na rin po ito sa inyong lahat. Kuya Ricky, Tita Ofelia, Tito Reden. Dahil tinulungan niyo po akong makaya ang masakit na pagsubok na dumating sa buhay ko. At ngayon nga, ito ako, graduate na sa college at may maliit ng negosyo ng pastries. Nagawa mo yan dahil sa sipag, tiyaga at determinasyon mo. Tama si Itay. Pero lahat yon ay mga kasangkapan lamang. Dahil ang tunay na tumulong sa'yo ay ang Panginoong Diyos. Kaya sa Kanya natin ibalik ang lahat ng kapurihan.
Walang matamis na kabiguan. Lahat ito ay may dulot na kapaitan. Ngunit kung ito'y mapagtatagumpayan lamang, makakamit pa rin ang kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang hirap kasi sa iba. Mahirap na nga, nakukuha pa magbisyo. Tapos pag napahamak, magmamakaawa. Isusama pang pamilya. Handog ng DZRH ang dunay sa kanyang panahon. Mahalaga sa tao ang pagkakaroon ng malawak na pangunawa. Naililigtas siya nito sa gulo at kapahamakan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Macy sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Mag-aasawa ka na, Kuya Jason? Oo, Macy. Magpapakasal na kami ni Rachel. Pero bakit naman parang bigla naman? May dapat na akong panagutan sa kanya eh. 2 months na siyang buntis. Paano na ako? Paano na ako makakatapos sa pag-aaral? Papira naman, oh. Pag-aaralin pa rin kita. Kaya lang, sa ngayon, mahinto ka lang muna. Dahil may pagkakagastusan kami. Yun nga ang kasal. Huwag ka na lang muna mag-asawa, Kuya. Kasi malabo na ako makatapos pag may pamilya ka na eh. Kuya, patapusin mo muna ako. Pasensya na, sis. Hindi na talaga maaari eh. Pero huwag kang mag-alala. Pansamantala lang ang paghinto mo sa pag-aaral. Kapag nabayaran ko na ang mga utang ko, magpapatuloy ka na uli. Ano ba yan? Niyaya mo akong mamasyal dito sa park, pero wala ka namang libo. Nakasimangot ka pa. Galit ka ba sa akin? Hindi, River. Bakit ako magagalit sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama sa akin. Bakit ka nga ganyan? Kasal na ngayon ang kuya ko. Ay, oo nga pala. Bakit hindi ka dumalo? Talagang sinadya ko yun. Para makita nila na talagang tutulo ko sa ginawa ni kuya. Macy, tanggapin mo na lang ang lahat. Wala ka nang magagawa eh. Hindi ko siya matatanggap. Sinira niya yung pangarap ko. Pero asawa na siya ng kuya mo. Kahit na ba eh. Makikita niya sa akin. Sisiguraduhin ko na magiging miserable ang bawat araw niya sa bahay namin. Uy, huwag ka nga ganyan. Ang sama mo. Hindi ka marunong umanawa. Pwede ba wag mo akong pakialaman sa gusto kong gawin? Macy. Kung ayaw mo pati sa'yo, ibuhos kong galit ko! Han, halika na, kain na tayo. Nakahanda ng pagkain. Uy! Bango ng ulam ah. Siyempre, paborito mo yan, sinigang na baboy. Wow! Kapag ganito lagi ha, tataba ako. Oy, Macy, halika na, kain na tayo. Masarap itong niluto ko. Oo nga naman, Macy. Sabayan mo na kami. Wala akong gana. Ha? Kayo na lang akong kumain hanggang gusto nyo. Macy, sandali lang. Macy! Galit pa rin siya sa atin.
Pasensya ka na sana sa kapatid ko, Hana. Lilipas din ang galit nun. Naunawaan ko naman siya. Huwag kang mag-alala. Sisikapin ko pa rin magkalapit kami. Salamat, Rachel. Napaka-understanding mo. Dahil dapat sa isang pamilya, may maayos na komunikasyon at unawaan. Ang dami na pala ng mga damit naming marurumi. Lalabang ko na nga mga ito. Wala naman akong pasok sa office. Ay, oo nga pala. Maglilinis muna ako ng bahay. Saka na lang ako maglalaba. Uy, papalapit si Macy dito. Siguro maglalagay din ng mga marurumi niyang damit. Sasabay ko na lang sa mga lalaban ko. Labahin ba yung mga damit mong dala, Macy? Obvious ba? Tatanong ka pa. Nakikita mo na nga. Pasensya ka na. Isasabay ko na kasi maglalaba rin naman ako eh. Dapat lang. Ginusto mo magpakasal sa kuya ko, di gawin mo lahat ng trabaho dito. Macy, sana naman huwag ka nang magalit sa akin. Sinira mo yung mga pangarap ko. Hindi kita matatanggap kahit kailan. Hanggang ngayon pala, Macy, hindi mo pa rin matanggap ang hipag mo. Nagtatrabaho naman siya, di ba? Oo nga. Team leader daw siya sa company na pinapasukan niya. Oh, call center pala. Balita ko, malaki raw ang sweldo sa trabaho niyon. Pwede ba wala akong pake? Basta para sa akin, siya ang sumira sa pangarap ko. Kaya pahihirapan ko siya. Oh, ano naman ang ginagawa mo sa kanya? Pinababayaan ko siyang gawin lahat. Lahat ng trabaho sa bahay. Ano? Oo, pati paglalaban ng damit ko. Ano ka ba pati nga naman? pamamalansya eh. Grabe ka. Oh, Inaalila mo na hipag mo. dapat nung sa kanya yun. Gusto ko nga umalis na lang dun eh. Para hindi ko na sila nakikita. Kaya hindi maaari yun. Saan ka naman pupunta? Kung... Itawanan mo na lang ako. Ano? Bakit ka nagulat? Eh, Hindi ka pa ba sure sa feelings mo sa akin? 1 year na tayo ah. May trabaho ka na. hindi pa ako handa mag-asawa. Arte mo naman. Ikaw na nga niyayaya, ayaw mo pa. Macy, sinusunod kong pangalan sa akin ng parents ko. Ang pag-aasawa hindi parang mainit na kaning isusubo na maaaring iluwa kapag napaso. Dapat pinaghahandaan yun physically, mentally, and emotionally. Ay, naku. May tumatawag sa cellphone ko. Sino naman kayang istorbong to? Sagutin mo para malaman mo. Hello? Sino to? Hello, Macy. Ay. Si Ate Rachel to. Anong karapatan mo para tawagan ako? Umuwi ka kaagad. Hoy, babae. Sino ka para utusan ako, ha? Ano ka ba, Macy? Ang kuya mo, na-aksidente. Ano? Si Kuya? Na-aksidente? Jason, kumusta na pakiramdam mo? Masakit pa ang mga sugat ko. Sinimento nila yung binti mo. Kailangan yun para bumalik sa dati. Ano bang nangyari, Kuya? Bakit ka nabangga? Ako binangga. Nahuli ba yung lasing na driver na yun? Oo. Panay nga pakiusap na patawarin siya eh. Dahil kawawa doon yung kanyang pamilya pag nakulong siya. Ang hirap naman kasi sa iba. Mahirap na nga, nakukuha pa magbisyo. Tapos pag napahamak, magmamakaawa. Sasama pang pamilya. Maraming hindi naiisip yung... Sabi nga pala ng doktor, ilang buwan ka munang hindi makakalakad. Jason, oo. Paano na yung mga pangangailangan natin? Kailangan mo rin mag-therapy, Kuya. Huwag mong alalahanin yung mga gastos. Ako nang bahala. Makakaya natin ito. May awa ang Diyos.
Kumusta ka na, pare? Eto, bahay pa rin. Di makapagtrabaho. Naiya nga ako sa misis ko eh. Siyang bumabalikat ng lahat. Buti na lang, mabait ang asawa mo. Masipag pa. Kahit buntis, trabaho pa rin ng trabaho. Kaya nga nakiusap ako ng gusto kay Macy eh. Natumulong naman siya sa mga gawain dito sa bahay. Dahil hindi pa ako masyadong makagalaw. Sana, dahil sa nangyaring ito sa'yo, makakita ng kapatid mo ang kabutihan ng asawa mo. Para baguhin na niya ang trato niya kay Rachel. Heto po ang bayad ko dito sa isda, Aling Tinding. Salamat. Buti na lang, nagtitid na kayo ng isda dito. Hindi ko na kailangan pa magpunta sa palengke. Malayo din kasi yun eh. Sayang pamasahe ko. Ay, tama ka. Oo nga pala. Kumusta na si Jason? Maganda naman po ang resulta ng mga therapy ni Kuya. Mabilis po ang recovery niya. Mapalad siya. Abay, mabait ang naging asawa niya. Malaki pa yung kita. Kayang sagutin ang lahat ng gastusin niyo. Hiyang-hiya nga po ako kay ate. Kasi ngayon, siya na rin ang nagpapabaon sa akin. O di tumulong ka na lamang sa mga gawain. Para mabawasan naman ang hirap niya. Natutuwa ako, Han. Nakakalakad ka na ng maayos. Lalo na ako, Han. Gustong-gusto ko nang magtrabaho uli. Teka muna, huwag mong biglain. Baka mamaya makasama yan sa'yo. Hintayin natin ang sasabihin ng doktor. Salamat, Han. Naging matyaga ka sa akin. Sa amin ni Macy. Dapat lang nagawin ko yun. Pamilya ko na kayo. At mahal kita. Mahal na mahal din kita, Rachel. Mabuti na lang, bago ka manganak, okay na ako. Maalalayan kita kapag nanganak ka na. Ibig lang sabihin yan, mabait ang Diyos. Dahil hindi niya tayo pinabayaan sa dumating na problema sa atin. Oo nga pala, Han. May gusto akong sabihin sa'yo. Oh, ano yan? Gusto ko kasi, huwag nang huminto sa pag-aaral si Macy. Ha? Pero, hindi ko pa kayang pag-aralin siya. Lalo na ngayon. O edi ako lang bahala sa pag-aaral niya. Uy, nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba? Kaya ko ang gastos. Kasi, promoted na ang misis mo. Ha? Manager na ako ngayon. Congratulations, Macy. Graduate ka na. Oo nga, Macy. Binabati kita. Oo nga, Kuya. Ate, graduate na ako. O, teka, bakit umiiyak ka? Hindi, hiyang-hiya kasi ako sa inyo ni Kuya, ate. Ano? Lalo na sa'yo. Oh. Pinagsalitaan kita na masasakit noon. Pinahirapan. Yung pala, ikaw ang makakatulong ng malaki sa amin. Wala yun, Macy. I'm sorry ha, Kuya, ate. Naging makitid ang pangunawa ko. Hindi ko kayo kaagad naunawa. Oo, ayan. Nasira na yung makeup mo. Umiiyak ka kasi. Oo nga. Hindi pa tayo nagpapapicture, ano? Tira. Kasi naman Kalimutan na natin ang malungkot na parting yun sa ating buhay. Ang salubungin natin
ay ang ating masayang bukas. Gumagaan ang buhay kung ang pamilya ay nagmamahalan at nag-uunawaan. Magkasuliranin man, ito'y kanilang mapagtatagumpayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Butia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kayo ang dahilan kung bakit nawalan na rin ako ng tiwalang magmahal. Ayokong danasin ang mga sakit ng loob na pinaranas niyo kay inay. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Paano nga ba mapagtatagumpayan ng isang anak ang mahihirap na sandali? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Sylvia sa ating dulang sa kanyang panahon. O inay, pang isang buwan yung iinumin itong mga gamot na binili ko para sa sakit nyo, ha? Bago maubos ito, makakabili na uli ako sa susunod na sahod. Di ba yung mga iyan? Pain reliever na naman. Steroids. Kapag wala na mga epekto, mas masakit pa kaysa dati ang buong katawan ko. Sa palagay nyo ba, ire-reseta pa ng doktor ng mga ito kung hindi makabubuti sa kalagayan nyo? Isa pa yung doktor na yun, kung bakit ayoko na magpagamot sa kanya eh. Sabihin ba naman panghabang buhay na raw tong sakit ko at wala nang lunas? O di ba, sa halip na tumunaw pa ako ng pag-asa? Minsan kasi, kailangan talagang tapatin tayo ng doktor para maging aware tayo sa mga sakit natin. Para alam natin ang mga dapat gawin. Kahit ano pang sabihin mo, pangit talaga magsalita yung doktor na yon. Hindi na ako babalik sa kanya para magpagamot. Teka, parang si Kuya Luis yung papalabas na yun sa ospital. Oo nga, siya ka. Hindi kaya nakakonfine dito si Ate Rica? Pero bakit hindi naman niya nabanggit sa akin kahapon nga gawin siya sa talyer? Mabuti pa, businahan ko siya para makita niya ako dito sa kabilang kalsada. Para kung nandito nga sa ospital na ito si Ate Rica, masilip ko na rin. Hindi mo ba ako nauunawaan, Luis? Ayoko na magpa-chemotherapy. Hindi na kaya ng katawan ko. Hirap na ako. Pero malaki na itutulong ng chemotherapy sa kalagayan mo. Namamanage nito ang kondisyon mo, saka napagiginhawa ang pakiramdam mo. Luis, kailan mo pa tatanggaping wala ng lunas ang lupus? Na kahit ilang chemotherapy pa ang pagdaanan ko, nakatanim na sa sistema ko ang sakit. Mamamatay pa rin ako. Ang problema nga,
Sa desisyon mong yan, ako naman ang pagbabalingan ng galit ng mga anak mo. Iisipin nila, kagustuhan ko, kaya ayaw mo na magpagamot. Susumbatan na naman nila ako ng kung ano-ano. Luis! Luis! Sinorito! Luis! Oh, sino ka ba? Saka bakit mo hinahanap si Itay? Kailangan sumama siya sa akin sa ospital. Ano ba ang kalagayan ng kanyang anak? Kailangan niya magdesisyon para sa kalagayan ng bata. Teka. Anak ni Itay na nasa ospital? Anong ibig mong sabihin may anak si Itay na nasa ospital? Anong sabi mo, kuya? Nangangailangan ka kamo ng 30,000 ngayong araw na ito? Oo, Oscar. Kaya kung may 30,000 ka riyan, baka naman pwede ipahiram mo muna sa akin. Kailangan ko lang talaga ngayong araw na to. Mahalaga ang bawat oras. Sige. Sandali. Kukunin ko lang yung pera sa loob. Salamat. Maraming salamat, Oscar. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko agad dyan pag binuksan ko na ang radiator repair shop. Oh, Diyos ko. Kung isa pong pagsubok ang pinagdadaanan namin ngayon ng aking anak, gawin po ninyo kaming matatag. At kung ito'y dahil sa aking mga kasalanan at pagkukulang, patawarin niyo ako, Diyos ko. Buong pagsisisi ko pong hinihingi ang inyong kapatawaran. Anong ibig sabihin nito, Tay? Hinayaan niyo na lang na huminto sa pagkikimo si Inay? O ano? Titingnan niyo na lang na unti-unti siyang manghina at mawalan ng lakas? Ang nanay nyo, ang nagdesisyong ayaw na niya magpagamot. Kahit anong pilit kong pumunta siya sa ospital para magpakimo, ayaw na niya. Katuwiran niya, sayang lang daw ang pera. Nanghihinayang kayo sa pera. Pero may kung sinong anak kayong tinutustusan sa pagpapagamot sa ospital. At baon na kayo sa utang. Hindi ko anak ang batang yun. Hindi niyo anak? Pero kayong ginugulo ng kanyang ina. Kayong hinihinga ng pera. May sakit na sepsis ang bata. Agaw buhay sa ospital. Kahit na sino pang nasa kalagayan ko, kapag nakita nyo ang kalagayan ng bata, hindi kayo magdadalawang isip na tumulong. Dahil buhay ng tao nakasalalay. Pinangangatwiranan nyo na naman yung mga kataksilan yung ginawa. Masyado na bang maliit ang tingin nyo sa akin? Kaya ganyan na lang kung pagsalitaan mo ko? Oo, nagkamali akong minsan. Pero itinuwid ko yun. Hindi ko kayo iniwan dahil mahal kong nanay nyo. Mahal ko kayong mga anak ko. Mahalaga kayo sa akin dahil kayo ang pamilya ko. Hindi ganun kadaling kalimutan ang pagkakamaling ginawa nyo, Itay. Kayo ang dahilan kung bakit nawala na rin ako ng tiwala magmahal. Ayoko danasin ang mga sakit ng loob na pinadanas nyo kay Inay. Ay, Diyos ko! Ano nangyari sa anak ko? Bakit pinagkakaguluhan ninyo ang anak ko? Paraanin niyo ko! Gusto ko makita ang anak ko! Paraanin niyo ako! Dapat ba? Kapag nagkamali ang isang ama, ay dapat na rin isumpa. Kung hindi ko ba tinanggap at pinatawad ang pagkakamali ng tatay niyo noon, maitutuwid ba niya ang kanyang kasalanan? Dahil kung ang galit sa puso ko ang sinunod ko,
Parang ako na rin ang nagtaboy sa kanya para lalo pang magkasala. Pero sa pagkakataong ito, bakit kailangan pa niyang ilihim sa atin ang tungkol sa Nori na yon na namatay ang anak sa ospital? Siguro dahil may sakit ako. Ayaw na rin yan dagdagan pa ang mga iniisip ko. Ang hirap po kay Itay. Nakadistansya sa amin ni Ate Silvia. Hindi ko alam kung bakit parang ang layo ng loob niya sa amin. Kapag nakita na niya kaming parating ni Ate, bigla na lang siyang umiiwas. Dahil naman niyang hanggang ngayon, hindi niyo pa rin siya ganap na napapatawad. Yan lang naman ang hinihintay ng tatay niyo sa inyo ng Ate Silvia mo. Ang inyong mga yakap ng pagpapatawad. Anak ko sa pagkakasala si Brian. At dahil lagi siya naghahanap ng presensya ng isang ama, isang araw ay pinakilala ko sa kanya si Luis. Walang kasukatang kaligayahan niya kapag magkasama silang dalawa. Buong-buo, itinuring siyang isang tunay na anak ni Luis. Ay, di ko alam. Di ko alam ganito pala yung kwento sa pagitan ng anak mo at ni Itay. Pumayag siyang magpanggap na ama ni Brian dahil hiningi ng sitwasyon. Lalo na nang magkasakit ang anak ko. Hindi na siya umalis sa tabi ni Brian. Hanggang sa pagkamatay ng anak ko, nagsilbi pa rin siyang isang mapagmahal na ama. Papatawarin mo ako, Nori. Kasi nag-isip agad ako ng masama. Akala ko may relasyon kayo ng Itay ko. Akong dapat na humingi ng kapatawaran. Dahil nagulo namin mag-ina ang pagsasamahan ninyong mag-anak. Ano ngayon ang plano mo? Pagkalibing ng iyong anak. Magsisimula ako muli. Gusto ko na ng isang buhay na tahimik. Nangako ako sa sarili ko na hindi ko na uulitin pa ang aking mga pagkakamali. Tay, tignan niyo kung ano itong dala ko para sa inyo. Sinturon yan na. Napansin ko po kasing umiikli na yung sinturon niyo dahil sa kapuputol niyo. Oh, sukat niyo na po. Hoy, walang ba? May pasalubong kay Itay. Ay, syempre ako rin meron, ano? Talaga? Teka. Wallet ba yung hawak mo na yan, Silvia? Hindi lang po yan basta wallet, Itay. Dahil meron yan laman sa loob. Uy, Sige na, buksan niyo. Dami naman yata ang pera nito, anak. Itong wallet lang sapat ng kapalit ng luma akong pitaka. Sira-sira na nga kasi. Kala niyo ba? Di masakit sa kalooban ko yung paninikis ko sa inyo? Kapag sumusweldo ko, gusto ko kayong abutan. Pero pinipigil ko lang yung sarili ko dahil gusto ko maparusahan kayo sa naging kasalanan niyo sa amin, Inay. Mahal ko kayo pero ayokong padama sa inyo yun. Hirap na hirap akong ipadama sa inyo. Kahit kailan, hindi ko magagawang magdamdam sa inyo. Dahil lamang galit kay sa akin. Hindi mababago ang pagmamahal ko sa inyo bilang inyong ama. At araw-araw, wala akong ibang inasam kundi ang yakapin ninyo ako at mapatawad. Itay, payakap nga.
Ang tagal ko na rin yatang kinasabi ka ng ganitong mga yakap ko sa inyo. Tulad ng bata pa ako. I'm sorry, Tay. Masyado akong nagpadala sa napakataas kong pride. Sorry talaga. Gaya nga ng palagi kong sinasabi sa inyong ina. Sapat na ang mga yakap niyo para maging maligaya ko. At magkaroon ng kapanatagan. Kitagal kong inasamang mahihigpit na yakap niyo, mga anak. Salamat. Maraming salamat sa inyong mga yakap at pagpapatawad. Hindi kahinaan ang pagpapatawad. Bagkus, pagpapalaya ito sa sarili mula sa lungkot at mga hinanakit, patungo sa mas kapakipakinabang at panatag na buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sal Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nay, bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag mong sisihin ang Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako mayroon siyang mabuting dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Walang taong hindi nakararanas ng pagsubok, kahit na yung mga relihiyoso ay nararanasan din ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni El Rey sa ating tulang sa kanyang panahon. Donna, hindi ka pa ba tapos? Baka malate na tayo. Dapat bago umawit ang choir, nasa church na tayo. Para makasabay tayo sa pag-awit, maging sa prayer. Oo, tapos na to. Ito na mga asawa ko, maaga pa naman eh. Bakit pa kasi ang tagal mo? Inayos ko pa itong mga dala mo kagabi. Yung para sa mga nasunugan, Oo. nalilingapin ng church. Oo, para maibigay na rin natin ang mga ito ngayon. Mabuti naalala mo. Sobrang pagod ko kagabi, kaya nakalimutan ko na mga yan. O tayo na, para hindi tayo malate. Salamat naman at pinasyalan mo ako uli dito sa bahay, El Rey. Oo, Kuya Rico. Malungkot ka. Ano problema? Inom tayo, Kuya. Ha? May dala akong alak dito. Tingnan mo to. Pareho tayong hindi mahilig sa alak, di ba? Ba't nagdala ka niya? Pwede mo naman sabihin ang problema ng hindi lasing eh. Kuya, bakit ganun? Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako pa? Teka, sandali. Ano ba talaga ang problema mo? Sinunod kong payo mo. Nagpa-check up ako sa doktor pero hindi alam yun ni Lorna. At lumabas ng resulta. Anong resulta? Kuya, baog ako.
Ano? Oh, kaya pala sa loob ng 10 years namin pagsasama ni Lorna, hindi siya nagbuntis. Dahil isa akong inutil. El Rey, Kuya, teka. Magpakatatag ka, ha? Huwag mong isiping inutil ka. Wala ka lang kakayahang magkaanak. Pero may silbi ka pa rin. Tandaan mo yan. Oh, magmerienda po muna kayo, Nay. Salamat, Lorna. Ay, pasensya na kung naabala kita, ha? Oh, hindi po, Nay. Tapos na po ako maglaba nang dumating kayo. Buti nga po dumating kayo nang wala pa si El Rey. Mas makakapag-usap tayo. Tinawagan ako ni Rico. Pasyalan ko raw kayo at kumustahin. Tama-tama naman na papunta ako rito. Mukhang may problema kayo, ah. Si El Rey po. Natuto ng maglasing. At may pagkakataon din po na napapabayaan niyang kanyang trabaho dahil dun. Ano? Bakit nagkaganon ng anak ko? Tinatanong ko nga po eh. Pero ayaw niya sabihin ay. Kausapin niyo naman po siya. Baka po sa inyo magtapat siya. hindi pala sinabi sa inyo ni Kuya. Ang sabi niya, pasyalan ko kayo at kumustahin. Pag ano ng kuya mo, alam ko na. May problema kung ibig niya sa iyo ko itanong. Ngayon, sabihin mo anak, ano ba problema? Bakit pati paglalasing pinasok mo? Nay, hindi ko kayo maaaring bigyan ng apo. Dahil baog ako. Yun ang sabi ng doktor nang magpatingin ako. Ano? Nay, bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag mo sisihin ng Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako. May mabuti siyang dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Pagsubok lang yan sa iyo, anak. Sinusubok niya ang tibay na yung pananampalataya sa kanya. Alam na ba ito ni Lorna? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Nag-aalala kung baka hindi niya matanggap at iwan niya ako. Hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo, Enrique. Lorna, sumampa ako sa harap ng Diyos na makakasama mo ko sa hirap at ginhawa hanggang wakas. At handa akong tuparin yun. oh, salamat. Salamat, Lorna. May paraan naman upang magkaroon tayo ng matatawag na anak. Magiging masaya pa rin tayo. Masaya ako at nauunawaan ka ni Lorna. Ikaw lang eh. Natakot ka kaagad at pinanghinaan ng loob. Oo nga, Kuya. Kaya nga humingi ako ng tawad sa Diyos dahil sa mga nagawa't nasabi ko. Pwede naman kayo mag-ampon. Kung talagang ibig niyo magkaanak. Ginawa na namin yon, Kuya. Nagpunta kami sa isang bahay ampunan at may napili na kami para ampunin. Ang bilis niyo, ha? Sabik na kaming maging mama at papa, Kuya. Tama ng 10 years na hinintay namin. Ano napili niyo? Babae o lalaki? Lalaki, Kuya. 6 years old na siya. Bakit malaki napili niyo? Nakita niya kami, Kuya, at nang malaman niyang naghahanap kami ng aampunin, nakiusap siya na siya na lang ang kunin namin. Magpapakabait daw siya. Kaya naawa na kami. Siyang napili namin.
Pumapasok na pala sa school si Mark, Lorna. Nung nasa bahay, ampunan po siya. Grade 1 na siya, Nay. Kaya itunuloy na po namin dito ang pag-aaral niya. Mukha siyang mabait at magalang. Nagmano nga siya agad nang malaman niya nanay ako ni El Rey. Tama po kayo. At tinutulungan din po niya ako sa mga gawain dito sa bahay. Oh, Ay, may nag-text yata sa cellphone mo. opo. Ang pinsan ko pong si Lulu, gusto niya magkita kami. Ikaw pala si Angie, ang kaibigan ng pinsan kong si Lulu. Oo, Lorna. Dalaga pa lang kami, magkaibigan na kami. Bakit mo gustong ipaampon ng dalawa mong anak? Malapit na akong mamatay. Ha? Cancer sa utak yung sakit ko. Gusto ko, bago ako mawala, maiwan ko ang aking mga anak sa mga mabubuting kamay. Wala ba kayong mga kamag-anak ng asawa mo? Uli lang lubos kami nang namaya pa akong asawa. Pareho kaming walang kapatid. Kaya wala kayong aalalahanin sa pag-ampon sa mga anak ko. Ang pakiusap ko lang, pareho nyo silang ampunin. Huwag niyong maghihiwalayin ang magkapatid. Ano? May dalawa na naman kayong ampon? Oo, Kuya Rico. Isang 4 years old at isang 2. Uli lang lubos na sila at kaibigan ng pinsan kong nanay nila. Bago siya namatay, nakiusap siya na ampunin at huwag paghiwalayin ng mga anak niya. Kaya inampun namin. Pero baka mahirapan kayo. Hindi madali magpalaki ng 3 bata nang sabay-sabay, ha? Kuya, Malaking pagod at gastos yun. pareho naman kami may pinagkakitaan ni Lorna. Oo nga naman, Kuya. Magsisikap kami para makayanan namin. Tay, ano pong sabi ng doktor? Ano na po nag-ininay? Ligtas ng nanay niyo, Mark. Kaya lang dahil sa pagkaka-stroke niya, mahabang panahon siyang gagamutin upang bumalik siya sa dati. Kawawa naman si inay. Malaking gastusin yun, anak. Nag-aaral pa naman ang 2 mong kapatid. Wala na pong problema doon, Tay. Nag-usap na po kami magkakapatid. Sabi ko sa kanila, dahil sa pagkaka-stroke ni inay, kailangan nilang mag-working student para hindi niya na problemahin ang pag-aaral nila. At pumayag po sila. At ako naman po, tutulong din sa inyo sa mga gastusin. Nahihiya ako sa inyo. Huwag po kayong mahiya, Tay. Handa po kaming tulungan kayo. Dahil isang pamilya po tayo. At mahal namin kayo ni inay. Salamat sa inyo, mga anak. Mapalad kami ng nanay niyo. Dahil hindi lang kayo mababait ng mga anak, kundi mga maunawain at mapagmahal pa. Happy wedding anniversary po, Nay. Tay. Salamat, anak. Salamat. Salamat, anak. Ang mga kapatid mo, nasaan? Nasa kitchen po. Busy sa pag-aayos ng celebration para mamaya. Nag-abala pa kayo. Inay, ginawa po namin ito dahil mahal namin kayo ni Itay. At gusto po namin kayong pasalamatan dahil sa pagmamahal at pagkalinga nyo sa aming 3. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng maligayang pamilya at ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa inyo.
Dahil napaligayan niyo kami, lalo na ako. Tay, Naranasan kong maging ama sa inyong tatlo. Ang aking kapansanan ay nagbunga ng kaligayahan sa bandang huli. Lahat ng bagay ay may dahilan, kahit na nga ang kapansanan ng isang tao. Kaya ito'y hindi dapat na ituring na kabiguan, dahil ito'y maaaring magbunga ng kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Butia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Baka sa inyo yan. Huwag mo na sagutin. Ikaw walang pangalan eh. Sasagutin ko na lang. Hello? Hello, Pati. Ang lolo Tiago mo ito. Lolo? Kung mahal niyo pa ang mga magulang niyo, magpunta kayo dito sa pinakamalapit na ospital sa bahay niyo. Ngayon din. Hospital? Bakit po? Anong nangyari? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Yaman ang turing ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ngunit yaman na nagdudulot din sa kanila ng alalahanin at kalumbayan. Mga mahal naming tagapakinig, narito po ang naging karanasan ni Patty sa ating dunang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Nakauwi rin. Kailangan makapagbihis na ako. Marami pa akong gagawing assignment. Si Ramil naman kasi, nagyayapang manood ng sine. Bakit ngayon ka lang, Pati? Nay? Kasi po, nagpatulong po sa akin yung kaibigan ko sa project niya eh. Kaya po, natagalan ako. Sinungaling. Nay, totoo naman po yung sinasabi ko eh. Talagang hindi ka aamin, ha? Ha? Bakit ba ayaw niyo maniwala? Dahil nakita ka ng pinsan mo habang palabas kayo na sinihan ng nobyo mo. Magka-holding hands pa kayo. Po, 16 years old ka pa lang. Bakit boyfriend na agad ang inaatupag mo? Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking yun? si Ramil po. Ilang taon na siya? Estudyante rin bang katulad mo? 20 years old na po siya pero hindi na po nag-aaral. Anong trabaho niya? Wala pa po. Pero naghahanap po siya. Nakita mo na? Tambay pala yung nobyo mo. Inilihi mo pa sa akin? Sorry po, Nay. Kasi po, hindi kayo papayag ni Itay. Dahil nga bata ka pa. At dapat pag-aaral mo na inaasikaso mo. Hindi ba yun ang sabi namin sa iyo ng ate mo? Makinig ka, Pati, ha. Layuan mo lalaking yun. Kung ayaw mong mahinto ka sa pag-aaral mo. Nay naman. Anak, sumunod ka. Dahil ibig lang namin makaiwas ka sa kapahamakan. Sobra naman ang ermat mo. Wala naman tayong ginawang masama sa loob ng sinihana. Oo nga eh. Pati nga si Itay nagalit din sa akin. Yung pala ang dahilan, kaya ang lungkot-lungkot mo.
Paano? Gusto nila layuan kita kaagad. Ano? Ano ngayon? Susundin mo ba sila? Siyempre, hindi, no? Pero dapat maging maingat na lang tayo para hindi na tayo mahuli ng parents ko. Ayoko namang mahinto ng pag-aaral. Bakit pa ganyan ang parents mo? Nakakasakal. O, Pati, bakit malungkot ka? Anong problema? Wala. Oh, alam ko na. Namimiss mo si Ramil, ano? Oo, ate. Kasi naman hatid sundo na ako ni inay. Hindi na tuloy kami magkita ni Ramil. Sa cellphone na lang kami nakakapag-usap. Ikaw kasi hindi ka nag-iingat. Nabuking ka tuloy. Buti ka pa nga, Ate Wing, eh. Kahit nakailang boyfriend ka na, hindi nabubuko ni na inay. Siyempre, magaling ako magtago ng sikreto. Dapat ganun ka rin. Pero, okay na rin yung sa cellphone lang kayo nag-uusap para mas maplano nyo yung pagkikita nyo nang hindi kayo mabuko. Buti ka pa, ate. Naiintindihan mo ko. Ayoko rin naman yung ginagawa sa atin ng mga magulang natin. Masyadong mahigpit. Pati pala ang panganay natin, may nobyo na. Oo, Nildo. Yun ang narinig ko sa pag-uusap nilang magkapatid. At ngayon, pareho pa silang nagtutulong na paglihiman tayo. Kaya nga, nasasaktan ako. Bakit nila ginagawa ito? Ganun para sa ikabubuti lamang nila ang hangad natin. Yung makatapos sila na pag-aaral at magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Apusok at mas matigas ang ulo. Hindi na alintana ang mga pasakit ng kanilang mga magulang. Nildo, gusto ko ilayo sila sa kanilang mga nobyo. Yun din ang gusto ko. At may naisip na akong paraan, Minda, para mangyari yun. Sana hindi na po kayo nag-abala pa, Itay. Uy. Napagod tuloy kayo sa pagdadala ng mga prutas at gulay dito. Uy, minsan lang naman ito, anak. At saka mainam na rin yung matikman ninyo mga pananim namin ng nanay mo. Salamat pong muli. Nildo, nabanggit mo na ba kina Itay yung pinag-usapan natin? Oo. At payag sila ni Inay. Tama ang naisip ninyong mag-asawa. Sa ganung paraan, maiiwas nyo sa tukso ang aking mga apo. Kaya nga po agad naming sinabi sa inyo ni Nanay eh. Malapit na po kasi ang bakasyon ni Naweng at Pati, Tay. Ihatid po namin sila sa inyo pag wala na ho silang pasok. Well, hindi naman sila mahihirapan kahit sa probinsya sila magpatuloy ng pag-aaral. Dahil may eskwelahan din doon. At huwag kayong mag-alala. Babantayan namin silang mabuti at laging pangangaralan. Salamat po. Pero alam na ba nila? Payag ba sila? Sasabihin pa lang namin sa kanila, Tay. Pero sa ayaw nila o sa gusto, talagang sa probinsya ni sila mag-aaral. At ba sasabihin mo sa akin? Parang naiiyak ka pa. Kasi, kinausap kami kagabi ni na inay at Itay Ramil. Sabi nila, sa bakasyon daw, sa probinsya na kami titira. Ha? Doon na rin daw kami mag-aaral. Pambihira naman sila. Anong sabi ng ate mo? Pareho namin ayaw sa probinsya. Sinabi rin namin yun ni kina Itay. Pero hindi na rin magbabagong pasyon nila. Iyak na kaya nila gagawin yun para mailayo ka sa akin. Yun nga din ang palagay ko eh. Pati,
Gusto mo bang magkahiwalay tayo? Ayoko, Ramil. Kung ganon, sumama ka na lang sa akin. Magtanan tayo. Ano? Oo, para hindi na nila tayo mapaglayo pa. May alam akong pwede nating puntahan. Halika na, Pati. Nag-text na si Oscar. Magkasama na sila ni Ramil. Hinihintay na tayo. Oo, eto na ate. Tapos na ako mag-impake. Tara na. Dahan-dahan tayong lumabas ng bahay. Dapat makalis tayo habang tulog si na Inay at Lolo Tiago. Bukas na yung pinto. Tayo na ate. Ngayon, hindi na tayo mapipigilan ni na Inay at Hitay. Kahit si Lolo Tiago, wala nang magagawa pag nakalabas na tayo dito. Nga. Bubuksan ko ng main door natin. Oh. Saan kayo pupunta ng dalawa? Ate, si Inay! Dali! Takbo na, Pati! Bilis! Bakit may dala kayong malaking bag? Nahuli pala kayo ng nanay nyo? Oo, Ramil. Buti nga may gamit kayong sasakyan eh. Naialis nyo kaagad kami doon. Pero malamang, inahanap na nila tayo. Kaya kailangan, makaalis din kagad tayo rito. Kuya, ano pang hinihintay natin? Yung perang inuutang ko sa kaibigan ko, malayong pupuntahan natin eh. Kaya dapat, may sapat tayong baong pera. Ay, Oh, teka, may tumatawag sa cellphone ko. baka sa inyo yan. Huwag mo na sagutin. Hindi, walang pangalan eh. Sasagutin ko na lang. Hello? Hello, Pati. Ang Lolo Tiago mo ito. Lolo? Kung mahal niyo pa ang mga magulang niyo, magpunta kayo dito sa pinakamalapit na ospital sa bahay niyo ngayon din. Ospital? Bakit po? Ano pong nangyari? Bumangga ang sinasakyan tricycle ng nanay at tatay niyo dahil sa paghahabol sa inyo. Ay, Diyos ko! Hindi! Lolo Tiago! Salamat naman at nakonsensya kayong bumalik. Sorry po, Lolo. Kumusta na po si na Inay at Itay? Ginagamot pa sila ng mga doktor. Ipanalangin nyo na sana makaligtas sila. Kawawa naman sila. Kasalanan natin, ate. Kaya nasa panganib sila ngayon. Matigas kasi ulo natin eh. Inay? Boing. Pati. Kami nga po, inay. Salamat sa Diyos. Ligtas na po kayo ni Itay. Kung nawala kayo sa amin, hindi namin mapapatawad ang aming mga sarili. Mahal namin kayo, mga anak. At ibig namin na magkaroon kayo ng isang magandang kinabukasan. Kaya namin kayo iniingatan. Nauunawaan na po namin kayo, Nay. Sana patawarin niyo kami. Iniwan na po namin si Ramil at Oscar. Magbabago na po kami ni ate, Nay. Opo, Nay. Asikasuhin na namin ang aming pag-aaral. At hindi na po kami maglilihim pa sa inyo. Kung lagi lamang magkakaunawaan ng mga anak at magulang, magiging payapa at maligaya ang mga sambahayan. Malaki ang mababawas sa mga kabataang napapahamak
at gaganda pa ang kanilang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.